Sa bawat pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, iisa ang pangalang lagit-laging lumilitaw, Emilio Aguinaldo. Ang unang pangulo ng bansa, isang revolusyonaryo, isang simbolo ng kalayaan. Ngunit sa likod ng kanyang makasaysayang imahe, may mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nasasagot. Siya nga ba ay tunay na bayani? O isa siyang traidor na pumatay sa sariling kapwa Pilipino upang makamit ang kapangyarihan? Tatalakayin natin ang mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang pangalan. Bakit ipinapatay si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan? Paano namatay si General Antonio Luna sa gitna ng revolusyon? At bakit si Aguinaldo mismo ang sumumpa ng katapatan sa mga Amerikano matapos ang lahat ng sakripisyo para sa bayan? Bayani ba siya o traidor? Sa video na ito, bubuksan natin ang mga lihim at kasinungalingan na tinakpan ng kasaysayan. Isang kwento ng kapangyarihan, pagtataksil, at tanong na hanggang ngayon ay binubulong ng bayan. Si Aguinaldo ay para sa kalayaan o para sa sarili? At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Noong Marso 22, 1869, sa tahimik at luntiang bayan ng Kawit, Cavite, isinilang ang isang batang lalaking may kakaibang liwanag sa mga mata. Emilio Aguinaldo ang kanyang pangalan. Anak siya ni na Carlos Jamir Aguinaldo, isang gobernadorcillo, katumbas ng alkalde sa panahon ng mga Kastila, at Trinidad Fami, isang babaeng kilala sa kanilang lugar bilang matalino at mapagmahal. Sa murang edad pa lamang, kitang-kita na sa batang Emilio ang kakaibang tikas at talino. Mahilig siyang magmasid, tahimik ngunit mapanuri. Lumaki si Emilio sa panahon ng kaguluhan. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga matatanda tungkol sa katiwalian ng mga Kastila, at ang bulong na iyon ay naging apoy sa kanyang murang puso. Sa edad na 7 taon, nagsimula siyang mag-aral sa isang pribadong paaralan sa kanilang bayan. Mahirap ang buhay eskwela noon, pero porsigido si Emilio. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila, isang tanyag na paaralan na pinapasukan ng mga kabataang nagnanais maging lider ng bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa matinding sakit na lumapit sa kanya noong kabataan. Napilitan siyang umuwi sa Cavite, kung saan siya muling bumalik sa simpleng pamumuhay. Ngunit dala na niya ang diwa ng edukasyon at pagmamahal sa bayan. Habang lumalaki, mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. Habang ang ibang kabataan ay abala sa laro, si Emilio ay abala sa pag-aaral ng kasaysayan, politika, at ang kabutihan ng pagiging leader. Hindi naglaon, naging kabesa de barangay siya sa murang edad na 25, isang posisyon na magbubukas ng pinto sa mas malaking laban, ang himagsikan. Mula sa pagiging batang mapagmasid sa Kawit, Cavite, si Emilio Aguinaldo ay naging pinuno ng isang kilusan na yayanig sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Ngunit paano nga ba siya naging unang pangulo ng Pilipinas? Noong 1876, sumiklab ang unang bugso ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila.
Kasama ni Emilio ang mga matitinding revolusyonaryo ng Katipunan tulad ni na Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, at Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan. Ngunit habang lumalalim ang revolusyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang lungsod ng Cavite na pinamumunuan ni Aguinaldo ay nagwagi ng maraming laban. Dahil dito, maraming katipunero ang nais siya ang manguna sa kilusan. Noong Marso 22, 1897, sa isang makasaysayang pulong sa Tejeros, Cavite, ginanap ang Tejeros Convention, kung saan pinili kung sino ang magiging pinuno ng revolusyon. Sa botohan, si Emilio Aguinaldo ang nahalal bilang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan. Kahit wala siya sa pulong, siya ay nasa labanan. Si Andres Bonifacio naman, na hindi natuwa sa resulta, ay nahalal lamang bilang direktor ng interior. Nakalaunan ay pinagdudahan pa ang kwalifikasyon. Ito ang naging mitya ng sigalot sa loob ng kilusan. Matapos ang mga serye ng digmaan at pagtatalo, nagtungo si Aguinaldo sa Hong Kong dala ang kasunduang Pact of Biak na bato, kung saan tinanggap niya at ng kanyang grupo ang pera mula sa Espanya kapalit ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit habang naroon, lihim niyang pinaghandaan ang pagbabalik upang ituloy ang laban. At dumating nga ang pagkakataon. Noong 1878, sa gitna ng digmaang Espanyol-Amerikano, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas. Sa tulong ng mga Amerikano na nagpanggap na kakampi, muling pinukaw ang apoy ng revolusyon. Noong Hunyo 12, 1878, sa balkonahe ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Iwinagayway ang bandila. Tumugtog ang Marcha Filipina. Luhaang sumigaw ang bayan. Ito ang unang pagkakataon na isang bansang Asyano ang nagdeklara ng kalayaan mula sa kolonyal na kapangyarihan. Noong Enero 23, 1879, itinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, ang kauna-unahang republika sa buong Asya. At si Emilio Aguinaldo, sa edad na 29, ang naging unang pangulo ng Pilipinas. Kasama niya sa pamahalaan ng mga dakilang lider na sina Apolinario Mabini, ang kanyang punong tagapayo, kilala bilang utak ng revolusyon; Pedro Paterno, isa sa mga mambabatas at naging pangulo ng Kongreso sa Malolos; Felipe Agoncillo, kinatawan ng Pilipinas sa usaping panlabas; Antonio Luna, general ng hukbong sandatahan na kilala sa disiplina at taktika. Ngunit ang kalayaan ay hindi tumagal. Hindi itinuring ng mga Amerikano na lehitimo ang republika. Sa halip na suportahan ito, sinimulan nila ang digmaang Pilipino-Amerikano. Lumaban ang mga Pilipino, ngunit kulang sa armas, pondo at suporta. Nang mamatay si General Antonio Luna, humina ang sandatahang lakas. Nahuli si Aguinaldo noong Marso 23, 1901 sa Palanan, Isabela, matapos ang isang mapanlinlang na operasyon ng mga Amerikano. Sa wakas, napilitang manumpa ng katapatan sa Amerika si Aguinaldo at ang kanyang pagiging pangulo ay formal na nagwakas. Sa mga pahina ng kasaysayan, si Emilio Aguinaldo ay kinikilala bilang unang pangulo ng Pilipinas at ang ama ng kalayaan. Ngunit sa likod ng tagumpay ng revolusyon, may mga aninong sumusunod sa kanyang pangalan. Mga paratang ng kataksilan at kasakiman sa kapangyarihan.
Noong kasagsagan ng himagsikang 1876, si Andres Bonifacio, ang tagapagtatag at supremo ng Katipunan, ay siyang nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Ngunit habang lumalawak ang revolusyon, ang probinsya ng Cavite ay nagpakita ng mas maraming tagumpay sa laban. Sa lugar na ito namuno si Emilio Aguinaldo. Nagkaroon ng Tejeros Convention noong Marso 22, 1897 upang pagtibayin ang isang bagong pamahalaan para sa revolusyon. Sa botohan, nahalal si Aguinaldo bilang Pangulo at si Bonifacio ay natalo sa posisyon ng Direktor ng Interior. Isang pangyayaring ikinagalit niya, lalo na nang questionin ng isang delegado ang kanyang kakayahan dahil wala siyang formal na edukasyon. Si Bonifacio, nadurog ang loob at idinakila ang halalan, idineklara ang sarili bilang supremo at nagtangkang bumuo ng sariling pamahalaan. Sa mata ni Aguinaldo, ito'y pagtataksil. Sa bisa ng kanyang pamahalaan, ipinahuli at nilitis si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio. Noong Mayo 10, 1897, sa kabundukan ng Maragondon, Cavite, pinatay si Andres Bonifacio at Procopio. Ayon sa ulat, ang utos ay pirmado ni Emilio Aguinaldo. Bagamat may mga kasamahan siyang tumutol sa desisyon, pinilit na ito raw ay para sa kapakanan ng revolusyon. Ngunit sa mga mata ng maraming Pilipino, ito ay isang traidor na hakbang. Pinapatay ng isang kapwa Pilipino ang tunay na tagapagtatag ng kilusan. Habang patuloy ang pakikibaka, isa na namang trahedya ang naganap. Si General Antonio Luna, ang mahigpit, matalino at disiplinadong general ng hukbo, ay pinatawag ni Aguinaldo sa Cabanatuan noong Hunyo 5, 1899. Dumating si Luna, dala ang galit at pagkadismaya sa mga katiwalian sa pamahalaan. Ngunit sa halip na isang pulong, sinalubong siya ng mga balat patalim mula sa mga sundalo ni Aguinaldo. Tinaga, binaril, at hinayaan siyang mamatay sa gitna ng plaza. Hanggang ngayon, walang opisyal na utos na nakita mula kay Aguinaldo ukol sa pagpatay kay Luna. Ngunit ang mga sundalong pumatay kay Luna ay hindi kailanman pinarusahan. Tila ang katahimikan ni Aguinaldo ang nagsilbing pag-amin. Ang pagpaslang kay Bonifacio at Luna ay dalawang mabibigat na bahid sa kasaysayan ni Aguinaldo. Para sa ilan, ito'y paglilinis sa sarili upang manatili sa kapangyarihan. Para naman sa iba, ito'y mahihirap na desisyong ginawa ng isang lider sa gitna ng kaguluhan. Ngunit mas tumibay pa ang paratang ng pagtataksil ng manumpa siya ng katapatan sa mga Amerikano noong 1901 matapos siyang madakip sa palanan, Isabela. Sa paningin ng mga makabayang Pilipino, ang kanyang pagsuko ay isang pagluwag sa laban at pagtalikod sa revolusyon. Sa kasaysayan, hindi lahat ng itinuturing na bayani ay dalisay at hindi lahat ng kinikilala bilang traidor ay tunay na masama. Ang katotohanan ay kadalasang nababalot ng ingay ng politika, kapangyarihan at takot. Kaya mahalaga na tayong mga Pilipino ay patuloy na magtanong, magsuri at magmulat ng kamalayan. Ang pag-unawa sa ating nakaraan, ang susi upang maiwasang maulit ang mga pagkakamali sa hinaharap. Sa isang panahon ng kaguluhan, kanino mo ipagkakatiwala ang kalayaan ng bayan? Sa isang lider na marunong magdesisyon o sa isang lider na tapat kahit sa gitna ng panganib?
Walang simpleng sagot sa tanong ng kasaysayan. Ngunit sa bawat pagkilatis natin sa mga bayani at taksil ng nakaraan, mas lumalawak ang ating pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng pagiging makabayan. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi kung paano natin binibigyang halaga ang katotohanan, katarungan at dangal. Kung gusto mong tuklasin pa ang mga kwentong tago sa anino ng kasaysayan, mga alamat na puno ng hiwaga at mga misteryong hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Mag-subscribe ka na sa Kwento ng Hiwaga. I-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang bawat bagong kwento. I-like at i-share ang video na ito kung naniniwala kang mahalagang malaman ng bawat Pilipino ang buong kwento ng ating nakaraan. Dahil sa Kwento ng Hiwaga, hindi lang tayo basta nanonood, tayo ay nagbubukas ng mata, ng isip at ng puso. Mag-isip, magtanong at tuklasin